Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Pentecostes. Ito ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at ito rin ang simula ng aking simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, ang sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa mga alagad na makita nila ang Panginoon at sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang dami na tayong napakinggan na pangako. Pangako ng pag-ibig. Pangako halimbawa sa eleksyon na tayo bibigyan ng kasaganaan. Pangako ng mga materyal na bagay. Pangako ng kinabukasan. Personal sa atin, may nangangako na tayo makatatanggap, tayo bibigyan. Ang katuparan ng pangako ay tunay na kaligayahan at tungo sa kasaganaan. Ang pag-ibig kung ito ay bibigyan ng katubunan, ang pangakong pag-ibig ay ibibigay sa atin. Magkakaroon tayo ng kaligayahan, magkakaroon tayo ng kasaganaan. Yung mga pangako ng mga politician, kung lahat ng ito ibibigay, napakaganda. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan ng lahat ng mamamayan at tagumpay ng buong bansa o ng ating lugar. Yung mga binibigay sa atin na pangako, kung ito'y matutupad, ito'y magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at maaaring ito ay magiging daan ng ating tagumpay. Minamahal ko mga kapatid, nung isang linggo ay nagdiwang tayo ng isang kapistahan. At ito yung ascension, yung pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan, sa kanyang Ama. At doon sinabi niya bago siya umakyat sa kanyang Ama. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dapat yung ikalugod o ikatuwa na ako'y babalik sa aking Ama. Sapagkat sa aking pagbabalik sa aking Ama, ipapadala sa inyo ang Espiritu Santo, ang mga aliw, na siyang magbibigay sa inyo ng aral. Magpapaliwanag ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Magpapaalaala sa inyo at patuloy na magbibigay ng aral sa inyo. Ang pangakong ito'y natupad sa kapistahan natin ay pinagdiriwang ngayong linggong ito, ang Pentecostes. Ang salitang Pentecostes, ang ibig sabihin ay 50th o ika-50 araw mula nung muling mabuhay ang ating Panginoon hanggang sa ngayong linggong ito. Ito yung 50 araw ng kabanalang mga banal na aral. At dito nga ay nakiisa tayo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon hanggang sa kaluwalhatian niya sa kanan ng kanyang Ama. Minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag sa unang pagbasa. Aklat ng mga Gawa, chapter 2 verses 1 to 11. Kung anong nangyari
nung unang Pentecostes. Naroon sa isang silid yung mga alagad. Natatakot sila sa kanilang mga kaaway, sa mga nagpahirap at pumatay sa ating Panginoon. Naroon sila sa isang silid nang biglang napuno ng ugong ang kwarto nila. Napuno ng hangin ang loob ng bahay. At pagkatapos ay nakita yung mga dilang apoy na pumatong sa kanilang lahat, sa bawat isa sa kanila, at sila ay napuspos ng Espiritu Santo. At dito nagsimula, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika na ibinigay ng ating Panginoon. Pinamahal ko mga kapatid, kung makikita natin ang pangyayaring ito, may mga bagay tayong dapat tignan at bigyan ng diin o pansin, sapagkat dito nakasalalay ang ating pananampalataya. Ang una sa lahat nakita natin dito, na yung mga alagad na yun ay nagkaisa. Pagkatanggap nila ng Espiritu Santo na yun, kahit sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika, sila ay nagkaisa upang ipangaral na ang aral na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Simulan ang misyon na iniwan sa kanila ng ating Panginoon. Sinasabi kong nagkakaisa sila. Sapagkat nung una, kahit kasama nila ang ating Panginoon, actually hindi sila tunay na nagkakaisa. May kanya-kanya pa rin silang pangarap at hikain na nais nilang gawin at makamtan pansarili lamang. Yung dalawang anak ni Zebedeo, anong sabi? Gusto nila na sila'y maupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Nang sila naglalakad minsan at nasa unahan ng ating Panginoon, sila ay nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila sa kanila. Kaya't wala silang pagkakaisa. Subalit ang dumating ng Espiritu Santo sa kanila sa linggong ito ng Pentecostes, naroon ang tunay na pagkakaisa. At dito ipinanganak ang simbahan. Dito nagsimula ang simbahan. Tayong lahat na mga tao na naniniwala sa isang pananampalataya, nagpapahayag ng pagtupad at pagsunod sa ating Panginoon. Tayong lahat ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Tayo ang iisang katawan ng ating Panginoon. Makikita rin natin sa pangyayari ito. At sinabi na napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo, hiningahan sila ng ating Panginoon at natanggap nila ang Espiritu Santo. Ito lang katuparan ng pangako ng asensyon ng isang linggo, na ang Espiritong ito ang magbibigay sa kanila ng liwanag, pagpapatuloy ng pagbibigay ng aral, magpapaala-ala sa lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat nang tanggapin nila ang Espiritu ng ating Panginoon, nasa kanila ang kaalaman na nasa ating Panginoon. Kaya't naintindihan nila ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Actually, nung kasama nila ang ating Panginoon, maraming bagay ang hindi nila maunawaan. Subalit sinasabi nga doon sa Ebanghelyo ni St. Mark, pero natatakot sila na magtanong sa ating Panginoon. Nang sinabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao ay huhulihin, siya ay pahihirapan, siya ay ipapako sa krus, mamamatay sa krus, at subalit siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ng ating Panginoon. Nang sinabi ng ating Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob lamang ng 3 araw. Hindi rin yun maintindihan ng mga alagad. Pero ngayon, na nasa kanila na ang Espiritu ng ating Panginoon, nasa kanila yung kaalaman ng ating Panginoon, naunawaan nila na ang gusto palang sabihin ng ating Panginoon ay mismo yung katawan niya, na siya ay pahihirapan, mamamatay, subalit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
Ang ikatatlong makikita nating pangyayari dito, sa banal na ebanghelyo, naroon sila sa isang kwarto sapagkat takot sila sa ating Panginoon. Takot sila sa mga kaaway ng ating Panginoon. At yun ay naiintindihan ng ating Panginoon. Kaya nga nung siya ay aalis na, ang bilin ng ating Panginoon, manatili kayo sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang Espiritu Santo. Alam niya na takot yung mga alagad. Subalit alam din niya na pagtanggap ng Espiritu Santo, sila ay magiging matapang lahat. At ito nga ang nangyari. Nang matanggap nila ang Espiritu Santo at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, sila ay lumabas at nakita ito ng mga tao. Sila ay nangaral sa mga tao sa iba't ibang wika. Ito na nga ang katapangan na ibinigay ng Espiritu Santo upang masimulan nila ang kalang misyon. Kahit sila ay pinitigil ng mga authority, sila pa rin ay patuloy na nangangaral. And actually, 11 sa mga alagad na ito ay naging martyr na ibig sabihin dahil sa kanilang katapangan sa pagpapahayag ng magandang balita, sa kanilang pagpapahayag na ang ating Panginoon Hesukristo ang tunay na Diyos at anak ng Diyos. Silang lahat ay namatay. Sila ay willing na mamatay alang-alang sa pagpapahayag ng magandang balita. Minamahal kong mga kapatid, ano ang message nito sa bawat isa sa atin? Ang message nito, bumalik tayo dun sa tatlong pangyayaring yon. Sinasabi dito, simula ng simbahan o ang simbahan ay nagkakaisang mga nagpapahayag ng isang pananampalataya. Pero nakakalungkot nga lamang sapagkat hindi nagagawa ng lahat ng nagpapahayag na sumasampalataya sa ating Panginoon. Katulad nga ng sinabi ko ilang linggo na nakararaan, na tayong mga Kristiyano na nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay mayroong 54,000 klaseng reliyon, nagkakawatak-watak, nag-iinggitan, nagsisiraan. Samantalang ang dapat sa atin ay katulad ng pagpapahayag na gusto ng Espiritu Santo na tayo magkaisa dahil tayo isang simbahan, isang katawan ng ating Panginoon. Kahit sa atin, mga parokya, alam natin na maraming division. May iba't ibang grupo na kung minsan ang iba't ibang grupo niyan ay may kanya-kanyang adhikain. At ito kung minsan ay kompetasyon do sa ibang grupo o laban sa ibang grupo. Kaya ang minamahal kong mga kapatid, kung nais ninyo na sumanib o sumama sa isang grupo sa inyong parokya, sa inyong simbahan, tingnan ninyo ang kalang-aral. Kung ang grupong ito ay nagpapahayag ng pagkakaisa, yan ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Pero kung ang grupong ito nagpapahayag na sila lamang, pang sarili lamang, at ayaw makisama sa iba bilang tanda ng isang simbahan, hindi na Espiritu ng ating Panginoon ang nasa kanila sapagkat ito ay hindi naaayon sa Espiritu Santo na pinadala ng ating Panginoon. Doon sa sinasabi natin na ang Espiritu, ang kaalaman ng ating Panginoon ay binigay niya sa atin. Malimit pa rin tayong nalilito. Malimit pa rin tayong nagkukulang o hindi natin malaman ang ating gagawin. Malimit pa rin tayong magkamali. Malimit pa rin tayong magkasala. Dahil ang sinusunod natin kuminsan ay ang Espiritu natin o yung ating pansariling espiritu o kagustuhan. At hindi tayo bumubukas, hindi natin binubuksan yung ating sarili sa espiritu na bigay ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang nagnanais na tayong lahat ay mabuhay sa katotohanan at kaligayahan.
Kaya ang kaalaman niya ang dapat nating maging gabay at siya maging lakas para sa atin. At doon sa tapang, malimit pa rin tayo nagiging duwan. Ilang beses tayo na tumitigil. Ayaw nating kumilos, ayaw nating magsalita. Kahit nakikita natin sa ating paligid yung mga kasamaan, yung mga pagkakamali, yung pagiging duwag sa katotohanan. Ito'y nasa paligid pa rin natin. Pero ayaw nating itama, ayaw nating i-correct sapagkat naduduwag tayo. Minamahal ko mga kapatid, nasa atin na ang Espiritu. Kaya dapat lamang na tayo maging matapang upang maipahayag natin ang misyon ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, ang kapistahan ito ng Pentecostes ay paalaala sa atin na nasa atin na ang Espiritu Santo, ang nagbibigay buhay ng Diyos sa atin, ay naririto na sa atin. Kailangan lamang natin damhin ang kanyang pananatili sa ating buhay. Buksan natin ang ating buhay sa Espiritu ito upang siya ang magbigay sa atin ng gabay, sa katotohanan, sa tamang buhay, upang tayo maging matapang sa pagpapahayag nito sa lahat ng tao. At dito lamang natin mararamdaman ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kaligtasan, ang tunay na tagumpay na siyang tanda ng iisang simbahan. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, buksan natin, tanggapin natin ang Espiritu Santo at tayo mababago katulad ng mga alagad na nagpatuloy sa kanilang mga misyon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Minamahal ko mga kapatid, sana sa kapistahan ito ay magbigay sa atin ng lakas na kung paano tayo nangako sa ating Panginoon na ipahayag natin ang aral niya sa lahat ng dako. Sa pagtanggap natin ang Espiritu niya, sana siya maging gabay natin, siya maging lakas natin, siya maging tapang natin upang ang misyon ito ay magawa natin. Ipalaganap natin ang aral ni Kristo. At naway magpalayan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo makayaman. Salamat sa Diyos.